What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Karo nga pala. So for today, ang video natin is all about Layer 0 transaction. So medyo na-delay to. Pasensya na kayo kasi medyo na-busy ako. Yun nga, so gagawin natin is mag-add tayo ng transaction dito kay Layer 0. So umpisa na agad natin kasi medyo mabilis lang naman tong video na to. So umpisa natin kay Holograph. So pagpunta nyo dito sa website ni Holograph, makikita nyo meron siyang NFT right now, which is ito, Watchful 1. And di pa siya open. So, hindi natin ito mapapakita sa video, pero nga, lalagay ko siya sa steps para balikan nyo. So, after 1 day, no, or mga 1.5 day, so bukas natin to i-mint. So, ang gagawin nyo dyan, bibridge nyo lang siya and then i-mint nyo siya kahit anong chain. So, kayo nang bahala kung anong chain yung gusto nyo. Basta mahalaga is ma-mint and bridge nyo siya. Kasi kapag mint nyo lang siya and then hindi nyo siya bridge, hindi kayo magkakaroon ng transaction kay Layer 0. So, kunyari nagawa natin yan. So, for our next step is kay Minter.Merkly. So, ang gagawin natin is Turbo NFT Bridge. Pakita ko sa inyo ito yung Turbo NFT or Turbo ONFT Bridge. So, ang gagawin ko is kay zkSync Era, papunta kay Kava, Astar, and kay Conflux. So, select natin yun, no? So, deselect natin yung iba or unselect natin. So, Kava, kasama siya no Kava, Astar. So, ito yung Astar tsaka si Conflux. So, tatlo lang. So, yan, tatlo. And dapat tatlo yung nakalagay dito. Tatlo yung mint natin. And then, switch tayo ng network kasi nakabay ng Smart Chain ako. So, punta tayo kay zkSync Era Mainnet. Ayan. So, as you can see, nandito tayo kay zkSync Era Mainnet. Tapos, balik tayo kay Merkly. So, yun nga, itong tatlo yung pipiliin ko. Si Kava, Astar, and Conflux. Pero kung na-transact nyo na itong mga to, pwede nyo namang ibahin. Doon kaysa hindi nyo pa natatransact. Pero ako kasi, ito yung talagang hindi ko pa natatransact as far as I know. So, mint natin itong tatlo. And then, syempre may babayaran kayong gas fee. Ayan. Maliit lang naman siya. Ayan. Confirm lang natin. Ayan. So, after natin siya i-mint, i-bridge natin siya. Ayan. As you can see, tatlo siya. I-bridge natin. Click mo siya isa-isa. So, dito muna kay Kava. Bridge natin. So, syempre may gas fee ka ulit na babayaran. So guys, yung GWay ngayon is medyo mataas. So if ever ayaw nyo mag-transact ngayon, pwede naman kayo sa ibang araw mag-transact. So ito naman is at least meron na kayong guide kahit pa paano, no. So as you can see, around $3, no, kasi tatlo siya. Hindi pa kasama yung mint natin dun. So yan, bridge din natin to. Okay, Conflux. And confirm natin. Ayan, so kasi meron tayong tatlong Layer 0 transaction na nadagdag. So, pag click mo yan, makikita mo yung mismong transaction mo kay Layer 0. So, nakalagay dyan siguro is pending pa. Ayan. Pending pa nga siya kasi hindi pa siya nag-go through or hindi pa tapos. So, ayan. Matatapos naman yan, guys. Kung gusto nyo bantayan, okay lang naman. Pero ako hindi ko na binabantayan yung ganyan kasi madalas naman isang sasucceed yung mga ganyan. So, nakapila lang kasi yan sa blockchain. So, kaya siyang nakapending pa talaga siya kasi nakapila pa nga siya sa blockchain. So, for our next step is punta tayo kay OmniArt. Pero bago yun guys, kay Merkly pala ulit. So, kay Merkly ulit, change naman tayo from zkSync Era pupunta kay Linya. Ayan. So, nilagay ko dito, kapag kay Linya naman, papunta naman tayo kay Moonriver, Metis, Kava, Astar, Conflux. So, medyo mas madami to, no? So, unselect ko yung mga hindi natin kailangan. So, yan. Metis, kailangan natin yan. Si Kava, kailangan natin. OPBNB. So, siguro si OPBNB susunod gagawin ko siya kasi parang wala pa akong transaction from Linya papuntang OPBNB. So, yan. 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. So, 5 yung mint natin. So, medyo mas mahal ata ito, guys. Kasi, kanina para mga $1 something, no? Kada mint. Ayan. So, around mga $6 siguro to aabutin kapag minute ko tong 5. So, kung wala kayong budget guys, kahit pa isa-isa lang kayo every week. So, hindi naman kailangan kasing madami agad. Pero ako kasi gusto ko madami kasi medyo busy ako. So, as much as possible, dinadamihan ko yung transaction ko kapag pwede ako. So, ito guys, hindi pa siya tapos mag-mint. Or baka hindi ko pa na yung transaction. So, pending pa yung mint nitong isa, no?
So, hintayin lang natin siya matapos, tapos i-bridge natin siya ulit isa-isa. So, yan, as you can see, tapos na yung minting natin. So, bridge natin siya isa-isa. So, kagaya ng kanina, kay ZK Sync is magbabayad din tayo ng halos $1 per transaction. So, yun nga, gaya ng sabi ko is medyo mataas yung ano ngayon, Gwei. So, as you can see, 1.2 yung isa dun. If ayaw nyo ngayon mag-transact, okay lang naman. Hintayin nyo bumaba yung Gwei para bumaba yung transaction fee nyo. So ngayon kasi mataas, around 20 to 30 ata. So sobrang dami gumagamit ng Ethereum mainnet. So minsan siya mababa siya kapag tulog yung international na bansa. Mga US, ganun. So hindi katulad nung kapag tulog yung ibang mga bansa. So karaniwan Asia lang yung gising. So yun, medyo mababa yung Gwei pag ganun. So merong time na naabutan ko is 7 lang yung Gwei. So sobrang baba lang. Minsan cents lang talaga yung mga transaction kahit sa Ethereum mainnet. So yun guys, as you can see, tapos na and na-bridge natin siya sa 5. So going back dito sa ating steps, so tapos na natin to. Next natin is kay OmniArt. So kay OmniArt, ang gagamitin naman natin is COP-BNB papuntang BSC, Avalanche, and Phantom. So pagpunta nyo dyan, punta kayo dito sa Turbo o Turbo ONFT Bridge. So click nyo yung Turbo ONFT Bridge, tapos change kayo sa OP-BNB. So guys, tandaan nyo, yung mga ginagawa ko dito ng transaction is hindi naman specifically na kailangan gayahin nyo, no? Kasi, kunyari, nakapag-transact na kayo ng OP-BNB papuntang saan ba yun? BSC or Optimism or Phantom. So, hindi nyo kailangan mag-transact na ulit doon kasi meron na kayong transaction doon. So, as much as possible, dapat kapag kay Layer 0 is yung mga hindi nyo pa nagagawang destination chain tsaka source chain. So, yan, source chain natin is COP-BNB. And then, destination chain natin is si BSC, Avalanche, and Phantom. So, deselect ko yung iba. BSC, Avalanche, and Phantom. So, siguro, next week gagawin ko is OP-BNB papunta naman kay Polygon, ZK EVM, Optimism, tsaka kay Linya. So, parang di ko pa kasi nagagawa. So, mint natin siya, guys. So, guys, ito pala is mag-end yung minting niya around 7 days. Pero kayo magalala kasi kay ONFT, or I mean kay OmniArt, is meron naman siyang iba pang mga NFT after nitong collection na to. So parang kay Holograph, parang tuloy-tuloy yung ano nila, no? Pag-release ng NFT parang every week. And after natin i-mint, yan, bibridge rin natin siya. So syempre may gas fee rin tayong babayaran dito. So syempre guys, dapat pagka ganito, merong laman yung OP-BNB nyo na BNB. So sa akin kasi meron ako, naglagay na ako kanina pang transaction. So yan, so ang meron na, no? Layer 0 scanner links. So pag clinic natin to, makikita natin yung Layer 0 transaction natin, which is pending din. So yan, pending pa rin siya kasi nga nakapila yan sa blockchain. So ayan, mag-go through naman yan. So punta tayo sa next step natin. Dito tayo kay dapgate.io. So gagawin natin is mag-bridge din tayo. So from scroll papuntang Arbitrum 1. So kung wala pa kayong scroll, maggagawa ako. So if ever naparod nyo to, baka na-upload ko na rin siya, no? Meron akong video about kay scroll kasi bagong mainnet lang si scroll. So October 17, so wala pa siyang 1 week. So yun nga, sasama natin siya sa mga gagamitin natin pang transact kay Layer 0. So punta ka dito kay, so ONFT Bridge na ang gagamitin ko. So as you can see, nandyan sa steps. So hindi ako magtuturbo ONFT Bridge kasi isa lang siya, from scroll to Arbitrum. So one source chain and one destination chain. So yan, click natin yung mint, pero bago yon, syempre magpapalit yan ng network dapat. Ayan. So hindi siya nag-automatic na palit ng network. So switch tayo manually, papunta kay scroll. Kasi kasi meron na rin akong Ethereum kay scroll. Ayan, $17 yung worth. And then kay Dapgate, balik tayo, click natin yung mint. So ayan, yung gas fees mababa lang din kay scroll. And actually guys, kanina nung binidyo ko yung kay scroll, nabilisan ako sa network niya. And I think isa to sa mga magiging magandang L2 lalo sa bull run, no? And after natin siya mint, yan guys, bridge natin siya. Send bridge, next page, show next page, bridge natin siya. Papunta kay Arbitrum to guys, ha. So kay scroll, pwede nyong lista kung mga ano na yung mga na transact nyo, kasi total bagong-bago lang naman si scroll. So might as well i-track nyo talaga siya ng maayos. So available NFTs, so wala daw. So click natin. So na-bridge na siya. So as you can see, Layer 0 transaction na yan. So kaya wala na akong NFT dun kay
scroll kasi ayan na, pending na siya. Papunta na siya kay Arbitrum 1. Ayan, bridge successful na siya. So pag click ulit natin to, dapat success na yun nandito. Ay, pending pa din, no? So siguro nagde-delay lang yung siguro yung mga ano nito, mga scanner or mga network scanners. So balik tayo dito sa steps natin. So mag-go through naman yun guys, huwag kayong mag-alala. So next natin is si Omnibase. So ito, click nyo lang yan. I mean puntahan yung website kasi nasa description naman natin yan. Tapos ang gagawin natin dito guys is bridge to Zora, mint and bridge to Zora. So syempre guys, dapat meron kayong ETH kay Zora. So hindi ko talaga sure kung gagana to kasi madalas doon sa mga pinupuntahan kong website is hindi masyadong gumagana si Zora pagdating sa mint and bridge. Madalas yung bridging nila is naka-post kay Zora. So hopefully ito, no, pag to hindi gumana, yun, mint lang magagawa natin dito, hindi natin siya mabibridge. So babalikan na lang natin siya kapag okay na yung bridge kay Zora. So yan guys, mint and bridge to Zora yung nilagay ko sa step, pero ang gagawin nyo dyan is mamili kayo syempre ng ibang network dito. So as you can see, kay Scroll bawal, Arbitrum Nova bawal, Avalanche bawal din, Linya. So ang gagawin ko dito kung ano lang yung pwede. Ayan, dito kay base na lang tayo. So from Zora papunta kay base. So lagyan na lang natin. Ay mali. So ibahin natin yung step. From Zora, mint and bridge to Zora. So mali pala yung nagawa ko na guys kasi to Zora pala to. So dapat mag-mint ka guys sa iba. So kung ginawa ko, mint ko na lang kay Zora. So iba natin step. Mint from Zora and bridge to base. Ayan. Hindi ba ko na lang yung steps natin. So balik tayo dito. Ayan. Bridge natin siya. So may konting gas fee lang syempre. Ayan. Processing. So hindi ko na hintayin yan guys kasi magpa-process naman yan. So dito tayo sa ating next step. So kay mint daw dito kay Layer 0 Expedition. So actually minimint ko na to ng mga nakaraang araw. So ito meron na ako kay Polygon nito dati, if I'm not mistaken, no. Yun yung natatandaan ko. So guys, if ever mag-mint kayo nito, no, free naman to, may gas fee lang kayo mabayaran. As you can see, pag click mo yan, switch chain. For example, current chain niya is Polygon. So, kay Polygon ka dapat mag-mint. So, free mint siya. Tapos, may gas fee ka lang na babayaran. So, basically, hindi siya sobrang free. So, yun nga, may gas fee ka mabayaran. And then, actually guys, nagpapalit-palit to. I think every hour ata to. Pero hindi ko natatrack kung kada ilang oras para magpalit siya ng current network or current chain. Pero nilagay ko sa steps natin is mint Layer 0 Expedition NFT on any chain. Kasi, nangin nga, nagpapalit-palit siya and track nyo na lang kung meron na kayo ng NFT nito sa gantong network. So meron ako nito kay Polygon. Siguro mag-mint ako nito kay Avalanche, Arbitrum, OP, Base, kay Linya, tsaka kay BNB. Kay Ethereum di ko sure kasi medyo mahal yung gas fee dyan. So yun nga, hindi ko napapakita yung minting nito kasi meron na ako nito sa Polygon. So aksayado lang if i-mint ko rin siya ulit, no. So yun guys, ang tandaan nyo, bantay-bantayan nyo, pag nirefresh nyo yun after ilang oras, yung current chain nito is magpapalit siya. So I think sunod-sunod to. So next siguro is si Avalanche. Ayan, nakalagay naman dito kung ilan na yung nag-mint. So sa base, ang dami na, 12k na yung nag-mint. So sa Ethereum, 70 lang yung nag-mint. Sobrang onti lang. So baka mag-mint pala ako sa Ethereum. So guys, yung mga ginagawa ko naman dito is hindi naman siya sobrang kailangan talaga. So additional transaction siya. So hindi ko alam kung magiging criteria siya. Pero nga, gusto ko rin kasi magkaroon minsan ng transaction kay Ethereum kasi lagi na lang ako doon sa mga ibang L2 meron. And kay Ethereum wala ako. So baka maging criteria yun ng mga ibang mga magpapa-airdrop na dapat may transaction ka rin kay Ethereum, ganun. After within this period. Kasi baka grind ka ng grind tapos wala kang transaction masyado kay Ethereum, baka hindi ka nila isama sa criteria. So speculation ko lang naman yun, so hindi nyo siya kailangan sundin. So next natin or last step natin is, kunyari tapos na siya, punta kayo dito kay snapshot.org. Tapos gagawin nyo dyan is mag-vote kayo. So in snapshot.org dito kay Stargate, and so close na siya. So nung nakaraan kasi naka-open pa to. So gagawin nyo dito guys, babantayan nyo talaga siya kasi importante tong pag-vote kasi iba dito is hindi nagpa-participate.
So, as much as possible mag-participate kayo sa voting kasi kung ano yung mga hindi ginagawa ng farmers, dapat yun yung mga talagang ginagawa nyo. So, yung mga farmers kasi ginagawa niyan yung mga ibang ginagawa natin, which is nag-mint and bridge, nag-i-swap, ganun. Pero hindi sila nagpa-participate sa mga ganito na proposals, hindi sila nag-vote. And then yun nga, dapat gawin nyo yung mga hindi ginagawa ng karamihan para mas ahead kayo sa kanila. So yun lang guys, if ever may tanong kayo or suggestions, mag-comment lang kayo sa ating comment section. So maikli lang naman tong video natin kay Layer Zero and sana nakatulong sa inyo. If ever meron kayo mga private questions or mga nahihiya kayo mga itanong sa akin kasi nalilito kayo, so may mga beginners kasi dyan na nagtatanong so nahihiya sila. So okay lang mag-PM kayo sa akin sa Facebook or sa TikTok. So yun lang guys, good luck sa airdrop hunting.